Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ikaw ang naging sandalan ko. Pagbabayaran niyo ang mga kahayupan niyong ito. Hindi ako papayag na hindi kayo magbayad sa lahat ng mga pagkakasala ninyo. Daig niyo pang mga hayop! Hayok sa laman! Mga wala kayong awa! Hindi, maawa ka sa akin. Pinagsisisihan ko ng lahat ng kasalanan ko. Huwag mo kong papatayin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Patawarin mo lamang ako. Huwag mo kong papatayin. Gusto ko pang mabuhay! Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Good morning. Miss, paperma naman ako dito. Ito na ba lahat ng delivery ngayong araw? Na-check na ba ng receiver? Oo na. Pwede mo bang pirmahan itong delivery note? Sorry Hindi kasi ako pwedeng pumirma niyan. Labag kasi yun sa store policy namin. Doon ka na lang magpapirma sa authorized personnel. Kilala mo naman sila, di ba? Oo. Kilala ko sila. Sige may customer na kasi ako eh. Sige. Ang ganda niya talaga. Ay, okay lang kahit magmukha akong banu rito. At least, nakausap ko siya. Kahit saglit lang. 580 po lahat, ma'am. May loyalty card po ba kayo? Wala eh. Tinamaan na yata talaga ako ni Cupido. Cash payment po? Sige. Hindi ako magsasawang pagmasdan ng maganda niyang mukha. Hindi yun ang unang beses na tinangka ni guard na kausapin ang babaeng cashier. Simula na magtrabaho ito sa naturang food chain. Marami nang humahanga sa taglay nitong ganda. Mula sa maamong muka at sa malambing na tinig, walang sinuman ang hindi naaakit sa babae. Aray. Ang sakit na ng likod ko. Ang daming tao ngayong araw. Gutom na ako. Hindi man lang ako nakapag-break kanina para mag-lunch. Miss, excuse me. Yes ma'am. Bakit po? Yung panyo mo nahulog. Ay naku, salamat ho. Hindi ko na po napansin. Pagod na po kasi ako eh. Inaantok na rin. Mukhang kakasaran nyo lang Opo. Closing shift po ako ngayon eh. Gusto mo ba akong samahan? Kain tayo ng mami, tsaka street food. Naku ma'am, nakakahiya. Hindi niyo naman po ako kilala eh. Ano ka ba? Madalas akong bumili ng pancake with bacon at tsaka ng kape. Diyan sa pinagtatrabahuan mo kainan. Ako nga pala si SPO1 Jamil Torres. Ako naman po si Alona. Well, nice to meet you, Alona. Ano? Samahan mo na akong kumain ng mami. Sige po. Good. Tara na. Nahihiyang sumunod si Alona sa bagong kilalang babaeng pulis. Magaan naman ang loob niya dito, kaya hindi siya nag-alangan na sumama pa. Pagkarating nila sa tindahan ng street food, marami na kaagad ang umorder at nahihiya siya dahil wala naman talaga siyang budget na pangkain. 800 pesos lang kasi ang nasa wallet niya. Kasalukuyan niya ang pinagkakasya hanggang sumapit ang petsa, ang 15 ng buwan. Ma'am, heto po bayad ko. Ha? Ano ka ba? Huwag na. Ako yung nag-aya sa'yo. Kaya ako nang bahala magbayad. Ho? Ay, naku naman ho, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman to eh. Kaya sige na, ako na. Sige ho. Salamat po ulit ha. Halika. Upo tayo dito. Sarap yung pagkain dito eh. Dito ako madalas kumain. Kapag ganitong panggabi ang duty ko.
Isang beses pa lang po ako nakakain dito. Pangalawang beses po ngayon. Oh, ganun ba? Alam mo, nakalimutan kong itanong eh. Matagal ka na bang nagtatrabaho sa food chain na yun? Ilang buwan pa lang kasi ako naka-duty dito. Mag-iisang taon na rin po. Taga rito ka talaga? Ako kasi, Visayas ako eh. Dito lang ako na destino. Bisaya ka di ay, ma'am? Ay, unsa man na. May mga kamag-anak din po akong taga Bisaya. Talaga? Bisdak jud ni Desay. Piskat uy. Makakakita man po di ay ko Bisaya nga rin. Kaya nga lang po, hindi po ako ganun kagaling magsalita ng Bisaya eh. Konti lang. Ayos lang yun. At least, di ba? Hindi mo nakakalimutan yung lingwahe mo. Maulagi, ma'am. Pasensya ka na, Alona. Kailangan na ako sa station eh. Sige ho. Salamat po ulit dito sa pagkain na libre mo. Walang anuman. Masaya ako at sinamahan mo kung kumain dito. So, paano? Una na ako Ingat ka sa pag-uwi. Kayo rin ho, ma'am. Ingat sa duty. Hayaan mo. Kapag may libreng oras ako, labas ulit tayo. Oo naman po. Masaya si Alona. Yun kasi ang unang beses na may nakausap siyang kaibigan ang tingin sa kanya. Dahil sa trabaho, civil lang ang pakikitungo sa kanya ng mga katrabaho niya. Ang iba, hindi maunawaan kung bakit hindi siya kinakausap madalas. Minsan pa nga, tinatarayan siya ng ibang mga babae niyang katrabaho. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na boarding house, kaagad siyang nahiga at nakatulog. Kinabukasan, muli siyang pumasok sa kanyang pinagtatrabahuang kainan. Good morning, miss. Pick up ko na po yung order under the name of Ma'am Clara Di Maano. Uy, delivery food rider ka na rin ngayon. Oo. Umalis na kasi ako as delivery driver. Ganun ho ba? Sir, eto na po yung order para kay Ma'am Clara Di Maano. Paki-double check na lang po. Thank you. Huwag mo na akong tawagin, sir. Nakakaya naman. Guard na lang, parang gwardya lang. Sige, guard. Ako naman si Alona. Finally. Sinabi mo rin sa akin ang pangalan mo. Nababasa mo naman sa nameplate ko eh. Alam mo, minsan para kang bata sa tono ng pananalita mo. Sige. Mas maganda din, ikaw yung... Sorry sige, mahaba pa kasi yung pila. Kailangan ko pang i-dispatch yung ibang order. Sige. Thank you, Lord. May progress na yung pakikipag-usap ko kay Alona. Kahit kaibigan ng Lord, masaya na ako dun. Nakangiting umalis sa naturang fast food si Guard. Masaya siya dahil kahit papaano, nakausap niya ang babaeng matagal niya nang hinahangaan. Mabait kasi ang babae. Bonus na lamang ang ubod ng ganda nitong mukha. Samantala, si Alona naman, pagkatapos ng shift niya, pumunta na siya sa palengke. Maaga pa naman ng mga oras na yun, mag-aalas 4 pa lamang. Hoy! Bili na kayo, mga suki! Masarap itong tinda kong tinapa. Tapos, ipapartner nyo pa yung itlog na maalat. Naku! Bingo ang umagahan ninyo. Hoy, dito ka na, suki! Ale, pagbilhan nga po ako ng 3 pirasong itlog maalat at saka 1/4 mong tinapa. Ay, naku naman. Ang ganda-ganda mo naman. Grabe! Dinaig mo pang artistang si Kim Domingo. Minus lang yung joga ba? Medyo maliit yung sayo eh. Salamat ho. Ang ganda-ganda mo. Aba,
Minsan lang ako magandahan sa isang babae, ha? Pero ikaw, naku, sobra. Para kang labanos na bangus. Salamat po sa lahat ng papuri. Magkano po lahat ng Ay, babayaran nako, ko? libre ko na yan. Yung 3 maalat sa'yo. Okay na yan. Bale, ano lang, 40 pesos na lang ang babayaran mo sa akin. Ho? Sigurado ho kayo? Abay, oo naman. Siguradong sigurado ako. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Aling Dayang. Kapag bibili ka ulit ng tinapa at itlog na maalat, eh dito ka na sa pwesto ko bumili. Dahil sa susunod, ililibre na naman kita ng kamatis. Salamat ho ulit. Sige ho, alis na po ako. Ay, ingat ka sa pag-uwi. Salamat po, Aling Dayang. Sige ho. Balik ka dito, ganda ha. Hindi na lamang kumibo si Alona at nagmamadaling umalis. Magiliw naman ang ginang pero hindi siya komportableng makipagkwentuhan sa mga oras na yun. Marahil dahil na rin sa pagod niya sa buong shift niya sa trabaho. Samantala, kinabukasan, dating gawi, morning shift muli ang pasok ni Alona. Pero pagdating niya ng store, marami mga deliveries ang kailangan niyang iakyat sa second floor. Alona, tulungan mo nga akong iakyat yung ibang boxes sa second floor sa storage room, oh. Sige ba? May 30 minuto pa naman ako bago magbukas. Oh, good. Salamat talaga, girl, ah. Hindi ka lang maganto. Mabait ka pa. Walang anuman. Ito ba lahat? Mukhang marami-rami tong iaakyat mo Oo nga eh. Nag-bulk order kasi ako. Si manager kasi baka raw magkaubusan na naman ng supply. Ay, nako, ewan ko ba? May galit yata yun sa akin eh. Pwede niya namang iutos sa mga ito sa mga lalaking crew. Sa akin pa talaga? Morning shift iniasa. Hayaan mo na. Tapusin na lang natin to para makapag-umpisa na tayo. Mamaya, dadagsanan naman ng mga tao. Sige. Ay, hindi lang ako alipin ng salapi. Hindi ako magkakandako rito sa kakatrabaho. Bigat. Ay, para lang sa kakarampot na sweldo. Tapos ang dami pang kaltas. Ay, wala tayong magagawa. Pinanganak tayo ng lower class. Tama. Sige na. Makapagbuhat na nga. Ang bigat. Masisira ang posture ko. Mauna ka nang umakyat sa hagdan. Susunod ako sa'yo. Okay, Doki. Ang bigat. Ang Bubuhatin ko tong isang hirap-hirap. kahon.
Napahinga na lamang ng malalim si Guard bago pinagmasdan ang kalat sa mesang kaninang pinagkainan ni Atong. Alam ni Guard na may kapangitan talaga ang ugali ng kanyang tiyahin. Iba-iba sa ugali ng kanyang nanay na mabait. Inumpisa ni Guard ang pagliligpit at paghahanda ng pagkain para sa kanyang tiyahin. Kinagabihan, hindi makatulog si Guard, lalo na nang may marinig siyang pagbukas ng pinto mula sa silid ng kanyang tiyahin. Nakita niya si Adong pumasok sa ipinagbabawal na silid ng kanyang tiyahin. Ang ganda-ganda mo talaga. Kahit pinagsawaan ka na ni Mayor kanina, mukhang sariwa-sariwa ka pa rin. Oo, ang ganda-ganda mo talaga. Abungal ka lang. Ang sarap pakinggan eh. Gusto ko sana tanggalin ang busal mo sa bibig mo, pero huwag na lang. Mas masarap pakinggan ang nagpupumiglas ka lang. Ang sarap kapag ganyan ka. Ang ganda mo talaga. Hindi ka nakakasawa. Nakakaakit ang ganda mo. Sandali lang ha. Tuturukan kita ng sedatives. Para huwag ka nang gumaling at manatili ka lang na paralisado. Ayan. Naturukan na uli kita. Ngayon, pagsasawaan ko ang maganda mong katawan. Pero bago yan, kukunan ko muna ng video ang katawan mo, ha? Para maipadala ko sa mga bago nating parokyano. Ang ganda mo talaga. Kinis-kinis mo. Ang kurbado ang katawan mo. Nakakakikilot. Taka ka pang akit. Sandali lang, ha? Magubad ako ng pantalon, ha? Hindi ko na kayo pihilan ng sarili ko. Ako naman magpapakasarap sa'yo. Halos 2 oras na natili si Adong sa naturang silid. Bagay na lalong nagpalaki ng pagdududa ni Guard. Balak niya sanang alamin kung ano ang meron sa silid na yun. Pero nakita niyang lumabas si Dayang sa silid nito. Kaya naudlot ang binabalak ni Guard. Kinabukasan, may pasok sa trabaho si Guard. Pagkatanggap niya ng booking ng order, kaagad siyang nagtungo sa food chain upang i-pick up ang order niya. Lihim ang sayang nararamdaman ni Guard sa isiping makikita niya si Alona. Pero nalungkot siya nang iba ang dating niyang nasa counter. Kuya, ito na po yung order para sa order number 100234. Pakicheck na lang po. Salamat. Nasaan nga pala si Alona? Day off ba siya? Ay, si Kuya. Hindi lang ikaw ang unang naghanap sa kanya. Iba na talaga ang maganda. Ang dami naghahanap. Kung gano'n, nasaan siya? Bakit wala siya ngayon? Inulit mo na ang tanong. Hindi mo rin naman ako sinagot eh. Sorry ha. Hindi pa po kasi makakapasok kasi nadisgrasya po siya nung isang araw. Nahulugan ng bakal sa binti eh. Diyos ko, nasaan siya ngayon? Saang ospital? Sa may public hospital pero wala na po siya doon. Hindi ko na rin alam kung nasaan na siya. Kinuha na ba ng kamag-anak niya? Iyan po ang hindi ko alam. Sige, Kuya ha. Kailangan ko na po bumalik sa kaha ko eh. Baka kasi mapagalitan ako ni manager. Sige, salamat God, hindi ko alam na may masamang nangyari kay Alona. Kaya pala hindi ko siya nakikita nung isang araw. Kung ganun, nasaan siya ngayon? Sana naman, nasa mabuti siyang kalagayan. Labis ang pag-aalala ni Guard
para sa babaeng kanyang hinahangaan, si Alona. Buong araw na okupado ang kanyang isipan dahil sa nalaman niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, kaagad siyang umuwi ng bahay ng kanyang tiyahin. Nasa gate pa lamang siya, nakita niya na ang mga nakaparadang mamahaling motorsiklo. Pagkapasok niya sa kabahayan, nakita niya ang isang bundat na matandang inchik. Papasok sa loob ng kwartong pinasukan din noon ni Mayor. Ay nako, Anong. Akali mo kumuha. Ang kinis babae, parang fair. Very nice ang Alexa Tadimteb. Panalo. Hindi ako loki sa pinayit ko sa'yo. Sulit to the max. Huwag kaiyak dyan, ha? Ako pahala sa'yo. Palilikayahin kita, promise. Pahalik ka dito sa leeg. Katakar na talaga. Palang tsusa. Kanda. Huwag ka na iyak-iyak dyan, ha? Wala naman makalilinis sa'yo, ha? May bosalya pepek mo. Nako. Ay, gusto ko pa naman sana halikan ka sa lips. Kaso, wag na lang muna. Baka maksikaw ka pa eh. Pala pa yan sa kikakawin. Tumikil ka na. Sabi na, umpisa ko na, ha? Huwag ka na makliklamo, ha? Chinese style lang to kakawin ko, kaya na masasalapan ka din. Palang, Chuliso, kanta-kanta mo. Magpakasawa ko sa'yo hanggang wala ko lakas. Kanta-kanta, sali-saliwa. Palalo piya saliwa. Hindi talaga ko loke. Bango-bango. Pala Chinese kaliak yung gaano lapat liak mo. Bango-bango. Labis ang pagtataka ni Guard dahil sa mga ikinikilos ni Adong at sa mga maimpluwensyang taong pumupunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Dumiretso sa kwartong yun. Maya-maya pa lumabas na ang bundat na matandang Chinese. Laking pagtataka ni Guard nang makita itong kasalukuyang nag-aayos ng polo shirt nito. Pawisan rin ito at tila galing sa mahabang lakaran. Atong, alito akipayat, ha? Ako totoo dahil ganda bigay mo sa akin, ha? Uulit pa ba kayo, Mr. Ching? Ako ulit sa susunod na araw, ha? Kailangan ko muna palipasin dito. Baka sa akin asawa makhalata na sa akin, ha? Mahilap na. Away kami. Areglado, Mr. Ching. Walang problema sa akin. Isang tawag nyo lang, ihanda ko na ang bibingka ninyo. Ako believe sa'yo, Adong, ha? Saan mo nakuha yun, ha? Dahil pa artista, kanda kinis, ha? Kanda-kanda talaga. Ano yung pinag-uusapan nila? Hindi naman ako makalapit dahil naririyan si Chang sa may salas. Ito kay Bono sa'yo, Adong, ha? Kulipot ako, pero dahil nasa lapan talaga ako pepe kay Olipela, ha? Hulog kayo ng langit, Mr. Ching. Maraming salamat dito sa panibagong kusyeng na bigay ninyo. Ako alis na, ha? Kailangan ko na makauwi bago pa ako sogoli ni Mrs. Sige, Mr. Ching. Ingat ho kayo. Sheshe ni hao shi, Chianong. Kung kailan naman malapit na sa akin tong bundat na Chinese na to. Saka pa nagsalita ng Mandarin. O ikaw, halika nga dito. Bakit po? Ibili mo nga ako ng sigarilyo. Yung pinakamahal, yung branded, sa tindahan.
Sige ho. Bakit ganyan ka naman kung makatingin? Wala naman ho, Mang Adong. Hoy, bakit ba Mang Adong ang tawag mo sa kinakasama ko, ha, Gado? Tawagin mong Chong! Sige po, Chong Adong. Wala akong pakialam kahit anong itawag mo sa akin. Total, hindi naman kita pamangkin. Bilisan mo na ga. Gustong gusto ko na mag-iusi. Ay, Gado, ibili mo na rin ako ng alak, ha? Iinom kami ng Chong Adong mo. Yung malakas ang sipa! Sige po. Maganda yung naiisip mo, darling. talaga. Makakapaglabing-labing na naman tayo. At saka matutuwa ka dahil may pera na naman tayo ngayon. Ko, yan talaga ang gusto ko sa iyo. Napakagaling mo pagdating sa pera. Dahil dyan, makapal yung pera, malaking buka. Gusto mo yun, darling? Nandidiring tiningnan ni Guard ang kanyang tiyahin na nakalingki sa mukhang adik na si Adong. Namumula ang mga mata ng lalaki na tila kasisingot pa lamang ng ipinagbabawal na gamot. Ang tiyahin niya naman humihit-hit ng sigarilyo na natitiyak niyang hindi gusto ni Adong dahil panay ang tabig nito ng kamay ni Dayang. Pagkaalis ni Guard, nag-usap sina Adong at Dayang tungkol sa pera.
Tumahimik! Sumasakit ang ulo ko sa'yo! Pwede ba? Itiko mo yung bibig mo! Hindi na hinayaan ni Dayang na makapagsalita pa si guard. Kaagad itong pumasok sa silid kung saan naroroon si Alona. Si guard naman, hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng kanyang tiyahin. Alam niyang may mali sa mga ikinikilos nito at sa mga nangyayari. Sa kabilang dako naman, galit na galit si Adong na hinarap si Dayang. Putragis naman, Dayang. Hindi mo talaga magawang rendahan yung pamangkin mo. Tingnan mo nga ang nangyari. Nakita niya na si Alona dito sa kwarto. Nagsabihan ko na. Titigil na yun. Kilala niya ang babae niyan. Sa tingin mo ba titigil yun? Nakita mo ba yung reaction niya kanina? Hindi na nga sabi. Susunod na yun sa akin. Lalo na't wala siyang ibang mapupuntahan. May sakit pa ang kapatid. O yung si Maricel. Kaya hindi gagawa ng kabalbalan niyang si Gato. Siguraduhin mo lang, Dayang. Siguraduhin mo lang. Ayoko maging bato ang perang tinatamasa natin ngayon dahil sa babaeng yan. Adong, huwag ka na mag-alala. Sabi ko naman, diba, akong bahala kay Gado. Bakit kasi pinatuloy mo pa yan dito? Busy talaga. Hayaan mo na. Ako na nga ang bahala. Walang magagawa yan. Dapat lang. Dahil kahit pamangkin mo yan, hindi ko yan sasantuhin. Nang mga sandaling yun, galit na galit si Adong habang pilit naman itong pinapakalma ni Dayang. Samantalang si guard naman, hindi hinayaan ni Dayang na muling makalapit pa sa kwartong kinaroroonan ni Alona. Sumapit ang gabi. Lihim na nagmasid si Gardo sa isang silid. Kita sa gawi niya ang salas. Mga 8:00 ng gabi, may dumating na 3 lalaking kausap ng adik na si Adong. Maya-maya pa'y pumasok ang mga ito sa silid ni Alona. Sige na, pagsawaan nyo na. Tulog na tulog yan dahil tinurukan namin ng pampatulog. Malayang-malaya nyong magagawa ang lahat ng nais nyo. Basta ang bayad nyo, ibigay nyo kagad sa akin, ha? Dagdag bayad na rin kapag kinunan nyo ng video ang, alam nyo na, ang happy-happy nyo. Ayun na, lumabas na ang 3 lalaki mula sa kwarto ni Alona. Bakit ang tagal nila sa loob? Anong ginagawa nila? Maraming salamat dito. Salamat talaga. Bakit may inabot na pera kay Mang Adong? Anong dahilan? At nagbibigay sila ng pera sa adik na yun. Ngayon, umalis na sila. Lalapitan ko siya. Dayang! Darling! Gising ka pa ba? Mang Adong, sandali lang ho. Oh, ikaw pala, guard. Bakit gising ka pa? Anong kailangan mo? Sino yung 3 lalaki na yun? At anong ginagawa nila sa kwarto ni Alona? Bakit ang tagal nila sa loob? Mga yun, doktor yun, tsaka nurse. Tiningnan ang lagay ni Alona. Doktor tsaka nurses? Oo, bakit? Bakit inabutan kayo ng pera? Hindi ba dapat kayo nag-aabot ng pera sa kanila? Bakit ba ang dami mong tanong, ha? Mas marunong ka pa sa akin? Nakakapagduda lang ho kasi ang sinasabi niyong doktor at nurse yun. Pero ang tagal nila sa loob ng kwarto. Tapos, inabutan ka pa ng pera. Alam mo ikaw, nagtitimpi lamang ako sa'yo sa pagiging pakialamero mo, ha? Pasalamat ka. Medyo ginagalang ko ang tiyahin mo. Dahil kung hindi, matagal ng basag yung mukha mo. Ungas ka. Subukan nyo lang. Pinagbabantaan mo ako, ha? Kakantayin mo talaga ako!
Kapag napatunayan ko na may mali kayong ginagawa, kakantiin talaga kita! Abat! Matapang ka, bata ka! Pero ito ang tatandaan mo. Wala kang binatbat sa akin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kapag hindi ka tumigil, Mapakali ni Gardo, lalo na sa mga kakaibang kilos ng kanyang tiyahin at ng kinakasama nitong si Adong. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang pumunta sa dating pinagtatrabahuhan ni Alona at doon ay nagtanong-tanong hinggil sa babae. Good morning, Kuya. Gusto mo ako makiausap? Oo, sana eh. May itatanong lang sana ako sa'yo, Becca. Sure. Tuloy. Magkatabi ba tayo sa upuan? Saan mo ba ako kakausapin, Kuya? Tungkol saan? Tungkol kay Alona. Si Alona? Oo. Sabi kasi ng ibang crew, ikaw daw yung mismong kaklose niya dito. Oo. Medyo nagkakausap nga kami ni Alona. Mabuti kung ganun. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung may alam ka tungkol sa family background niya. Kung taga-saan talaga siya. Mga ganun. Ang pagkakaalam ko taga-parting Bisaya siya. Pero hindi ko sure ang eksaktong lugar kung saan. May mga magulang ba siya na nasa ibang bansa? Ibang bansa? Oo. Naku, Kuya. Hindi ko sure. Parang wala namang Kuya. Sigurado ka? Oo. Kaya nga nagpapakahirap siya magtrabaho kasi wala naman ibang sumusuporta sa kanya. Diyos ko, kung ganun, posibleng nagsisinungaling si Chadayang. Bakit, Kuya? May alam ka ba kung nasaan ngayon si Alana? Sinusubukan ko siyang kontakin para di ko malaman. Wala kasing sinasagot Salamat sa oras mo, Becca. Walang anuman, basta ikaw, Kuya. Anytime, anywhere. Sige. Kailangan ko na umuwi. Salamat uli, No problem. Gusto mo, daan ka ulit dito next time, Libre kita. Coke float. Kahit wag na. Salamat na lang. Matino ko. Ang pogi niya talaga. Kaya lang kala ko liligawan na ako. Naguguluhang umalis sa fast food chain si Guard. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Pero sa totoo lang ng mga sandaling yun, ay masama pa ang mga naiisip niya tungkol sa kanyang tiyahin at sa kinakasama nitong adik. Ilang sandaling nakatulala na lamang si Guard sa harapan ng kanyang motor bago nagpa siyang pumunta sa sinasabi ng tindahan ni Mr. Ching. Nasabi ng tiyahing pinagtatrabuhan din daw ito noon ni Alona
Ang sarap nito. Nakakahay. Ikaw naman. Hititin mo. Sabi ng hititin mo eh. Oo nga pala. May busal yung bibig mo. Huwag kang mag-alala. Paliligayahin uli kita ngayong araw. Pero mas masaya to kapag marami. Adong? Bakit po, Mayor? Kunan mo kami ng video nitong si Alona. Gusto kasi may remembrance bago ako matulog sa gabi. Areglado, Mayor. Oo, huwag ka namang pumilit pang sumigaw. Walang makaririnig sa'yo at may busal yung bibig mo. Siya nga pala. Adong, Marami bang gamot ito? marami pong supply ang ibinigay mo, Mayor. Siguraduhin mo na hindi nagkagaling ang babaeng ito. Dapat nakaratay lang siya sa kama para magawa namin ang lahat ng gusto namin sa kanya. Huwag ka mag-alala, Mayor. Kami na ni Dayang ang bahala sa kanya. Ang ganda talaga ng katawan mo, Alona. Hindi ako magsasawa sa'yo. Kahit araw-arawin kita, ayos lang sa akin. Nakakaakit ka talaga. Para kang isang Diyosa na bumaba mula sa karian ng mga engkanto. Pwesto na kayo, Mayor. Sisimulan ko na po ang pagkuha ng video sa inyo. Sige, umpisa na natin. At hindi na rin ako mapagpigil. Ayos ito. Tiba-tiba na naman ako nito kapag naibenta ko ito sa mga illegal site. Walang kaalam-alam si Mr. Ching at Mayor na pinagkikitaan namin sila ng triple. Walang awang ginahasa ni Mayor si Alona. Walang magawa ang dalaga dahil hindi nito maigalaw ang katawan dahil sa mga gamot na itinurok dito ni Adong at Dayang. Pilit man itong sumisigaw, hindi rin ito makaalpas. Ang boses nito ay nakabusal din. Pagkatapos ni Mayor na gawing parausan si Alona, kaagad nitong inabutan ng pera si Adong. Ayan ang pera. May bonus siyang bilang photographer. Maganda ang kuha ko, Mayor. Daig pa ang 360 days. Ayos ka talaga, Adong. Sige, aalis na ako. May meeting pa ako sa mga official ng iba't ibang barangay. Linisan niyo si Alona. Babalik pa ako bukas upang magparaos uli. No problem, Mayor. Sasabihan ko kaagad si Dayang na paliguan si Alona. Sige, naalis na ako. Bye, Alona. Magpahinga ka, ha? Alona, wala na si Mayor, kaya ako naman. Huwag ka umiyak. Wala rin namang magagawa Hindi ka makakagalaw dyan dahil sa mga gamot na itinurok namin sa'yo. Hindi ka na rin makasisigaw. Kahit pa pinagpapasapasahan ka na, para hindi ka pa rin nalalanta. Iba talaga ang lindog mo. Hindi nakakapanawa. Simulan na natin. Nakikinit na kasi ako habang nagpapakasasa sa'yo si Mayor kanina. At baka yan. Titingnan ko muna ang camera. Smile, Alona, smile.
Bungo-bungo mo talaga. Pagsasawaan kita ngayon. Ako naman nagpaparaw sa'yo. Tanging impit na iyak na lamang ang nagawa ni Alona. Paralisado dahil sa gamot ang katawan ng dalaga. Kaya kahit anong kahiyupan at kalaswaan ang gawin sa katawan niya, wala na siyang laban. Samantala, pagkarating ni guard sa nasabi ng tindahan ni Mr. Ching, kaagad niyang tinanong ang mga taong matagal lang nagtatrabaho roon kung kilala ba namang ito si Alona. Pero ni isa, walang nakakikilala o nakaalala na nagtrabaho si Alona sa tindahan ni Mr. Ching. Bagay na lalong nagpatibay ng kanyang pagdududa laban sa tiyahin at kay Atong. Oh, ano, kumusta? Malaki ba ulit ang ibinayad sa'yo ni Mayor? Oo naman. Papayag ba naman ako nakakarampot ang ibabayad nila? Ano sila? Sinaswerte? Eh, di ko ganun. Bigyan mo ko ng 10,000 para naman makapag-shopping ako. Oo naman, darling ko. Pero bago ka mag-shopping, paliguan mo muna yung si Alona. Ang langkit eh. Kailangan malinis yan dahil babalik daw yun si Mayor. Oy, sige. Paliliguan ko yan bago ako umalis. Nasa na nga pala yung pamangkin mong osyosero? Hayaan mo na yun si Gado. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi mo na kailangan problemahin pa yun. Sabi mo eh. O ayan, Ay, naku naman. 10,000. Si Kit nangangatinaw kamay ko. Magpakasasa ka dyan ah. Basta, bago ka umalis, siguraduhin mong areglado na si Alona. Salamat, darling. Ako nang bahala kay Alona. Pupuntahan ko na siya ngayon din at paliliguan ko. Sige. Alis na muna ako. Pupunta ako sa party. Inom ako doon. Hoy, huwag ka mambabae doon. Huwag ka na magselos. Di ako mambababae. Uy, subukan mo lang, Adong. Ha? Hinahayaan na nga kita magpakasasa sa katawan ni Alona. Hindi nga. Huwag kang mag-alala. Iinom lang ako sa kabaret. Inom lang, ha? Umalis si Adong ng bahay. Naiwan man si Dayang. Kasalukuyan niyang binibihisan si Alona at pagkatapos tinuturukan ito ng pampatulog. Sakto namang paglabas niya ay bumungad sa kanya ang kanyang pamangking si Guard. Ang aga mo yatang umuwi, Gardo. Oh, bakit narito ka na? May gusto lang po sana akong linawin sa inyo, Chang. Ano na naman yun? Tungkol kay Alona. Ano naman ba ang tungkol kay Alona? Alam mo ikaw ha, wala ka nang ibang ginawa kundi ang kulitin ako tungkol kay Alona. Dahil nagugulan na ako, Chang. Sabi niyo sa akin, anak ng kaibigan yung nasa ibang bansa si Alona. Ay, oo nga! Ano bang problema ton? Bakit nang ipagtanong ko sa mga katrabaho niya? Wala naman daw siya mga magulang na nasa ibang bansa. Ha? Ano ika mo? Narinig niyo ang sinabi ko, Chang. Ngayon sagutin niyo ako ng diretso. Bakit nasa poder niyo si Alona? Dahil nga anak siya ng kaibigan ko. Sa akin siya pinagkatiwala dahil hindi sila makauwi ng Pilipinas. At isa pa, hindi naman kasi pala kwento si Alona sa mga katrabaho niya. Kaya wala talaga silang alam. Nagsasabi ho ba talaga kayo ng totoo? Ay, ano ba akala mo sa akin? Sinungaling? Tingnan mo si Alona. Ayan maayos ang lagay, pinapaliguan, inaalagaan. Magsasayang ba ako ng oras dyan kung hindi ko naman niya kilala? Pwede ko bang makausap ang mga magulang niya? Kado, hindi na ako natutuwa sa pagiging pakialamero mo. Hindi ho talaga ako titigil, Chang. Hanggat hindi niyo sinasabi sa akin ng totoo. Hindi ka ba talaga titigil? Gusto mo bang salansangang kapulutin? Upang mas maghirap ka at hindi mo mapadala ng perang nanay mo na may sakit! Kapatid mo rin si Nanay Chang! Bakit kayo ganyan? Wala ka malang malasakit sa sarili mong kapatid! Bakit naman ako magmamalasakit?
malasakit sa kanya. Kasalanan ko ba kung mahina siya? Aba hindi! Wala akong kasalanan. Kaya hindi ko kailangan magmalasakit. Pasalamat ka pa nga, pinapatira ka rito sa bahay ko eh. Kahit labag yun sa loob ko. Huwag kayong mag-alala, Chang. Aalis din ako dito. Ay, naku naman, ang dami mong satsat. Hindi mo naman ginagawa. Hindi pa sa ngayon. Aalamin ko muna kung ano ang tunay na dahilan kung bakit narito sa poder niyo si Alona. Ano? Tutunganga ka na lang dyan. Umalis ka muna ha. Umiinit ang ulo ko sa'yo. Alis! Masama ang loob na umalis si Guard sa bahay ng kanyang tiyahin, pero hindi siya tuluyang umalis. Nagmasid muna siya sa paligid. Hinintay na makaalis si Dayang. Maya-maya pa'y nakita niya ang motorsiklo ni Mr. Ching. Angkas nito si Adong na halatang may tama ng alaka dahil pasuray-suray ito sa paglalakad. Kaagad na sumunod ng palihim si Guard sa dalawa. Ano ha? Ikaw dito sa labas pero kung gusto mo, saluhan mo ako. Kung yan ang gusto mo, Mr. Ching, pwede naman tayong magsalo kay Alona. Ako nasasabik na. Ilang alaw din ako, Tekang. Hindi kasi ako makalis na bahay, pantay sa lado ako nakiasawa. Sige lang ho. Magpakasasa kayo ngayon. Ang sarap-sarap pa naman ni Alona at bagong paligo yan. Ako talaga, napakasalap talaga ka. Ayun, pumasok na ang bundat na inchik sa kwarto. Kasama si Atong. Susundan ko siya. Magtatago lamang ako sa gilid ng pinto. Ay! O kanta-kanta talaga, Alona. Nakakahayo katawan mo, Alona. Walang iya. Hinuhubaran niya sa Alona. At kinukunan pa nila ng video. Sinasabi ko na nga ba, may ginagawa silang kababalaghang kay Alona. Keres talaga. Hayop kayo. Bitiwan niyo siya! Walang hiya, sino ka? Bakit ka na ito? Atong, sino lalaki ito? Ano bang nangyayari? Mga baboy kayo! Binababoy niyo si Alona! Ikaw, walang hiya ka! Hindi ka talaga titigil sa pangingialam mo! Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba, may kabal pa lang kayong ginagawa! Tumahimik ka! Sinuntok niyo ko sa sikmura ko! Sige, suntukin mo, Anong. Huwag mo palampasin, ha? Pangingialam yan, ha? Nangingialam, ha? Hindi kita binabayaran. Napakahayop mo, mga adong! Pagbabayaran mo, ginawa mo ito kay Alona! O talagang hindi ka titigil? Gusto mo yatang basagin ko yung pagbumukha mo? Katulad nito! Akala mo, ikaw lang marunong ng bagay na ito? Gago ka! Talagang lalaban ka pa! Ililigtas kita, Alona. Hindi ko hayang tuloy kanyang pabuyin. Hindi ka talaga alis na kumagka. Gusto mo talagang barilin kita! May baril ka? Oh, may baril ako. Kapag hindi ka umalis dito, ipuputo ko ito sa'yo sa baon ng ulo mo, gago ka! Kapag hindi ako nakalis, talagang babaril niya ako. Mukhang bangag sa drugs ang gagong to. Diyos ko, anong gagawin ko? Hindi ko kayang iwan si Alona. Aalis ka ba? O ipuputo ko ito? Aalis ako. Pero babalik ako. Babalikan kita, Alona. Babalik ako. Umalis ka na! Pagbabayaran niyo kahiupan niyong ito. Hindi ako papayag na hindi kayo magbayad sa lahat ng pagkakasala niyo. Dahil niyo pa mga hayop. Hayok sa laman. Mga wala kayong awa.
Nagmamadaling umalis si guard, sakay ng kanyang motor. Kaagad siyang nagtungo sa police station. Hinanap ang isang pulis na kakilala niya. Kaagad naman siyang nilabas nito sa waiting area. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito nang makita siyang balisa. Gardo, anong nangyari at napasugod ka dito? Jamil, mabuti naman naka-duty ka ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Tungkol naman saan? Tungkol sa isang babaeng kilala ko. Sige ba, sabihin mo sa akin ang buong pangalan niya. Kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung anong buong pangalan niya. Pero nagtatrabaho siya dati sa food chain. Malapit dito sa station nyo. Maganda, matangkad. Maputi na babae. Si Alona Del Mayor? Kilala mo siya? Oo, nakausap ko na siya dati. Pero bigla na lang daw siyang nawala matapos madisgrasya sa pinagtatrabahuhan na food chain. Ako ang may hawak ng kaso niya eh. Kaso? Oo, may nag-blatter na nawawala siya. Kamag-anak niya. Mga magulang niya ba? Hindi, malapit na kamag-anak lang. Ang sabi daw sa kanila ng ospital, may tao raw na nag-claim na kakilala nila si Alona. Alam ko kung nasaan siya, Jamil. Nasaan siya kung ganun? Nasa bahay siya ng tiyahin ko. Pinubugaw siya ng bagong kinakasama ng tiyahin ko sa mayamang negosyante at kay Mayor Villafuente. Diyos ko, kung ganun, puntahan na natin siya. Kailangan matulungan natin si Alona. Sige, sasamahan kita. Hindi ko siya nailigtas kanina dahil tinutukan ako ng baril ng hayop na si Mang Adong. Huwag na tayo magsayang ng oras. Tayo na. Sige, tayo na, Jamil. Nagmamadaling umalis si guard kasama si Jamil upang iligtas si Alona sa mapang-abusong si Adong. Pagkarating nila sa bahay ng kanyang tiyahin, kaagad nilang pinasok ang silid kung saan nakaratay si Alona. Hindi pwede. Nandito lang siya. Nakaratay siya sa higaan niya at walang mali at paralisado. Tinakas na nila si Alona kung ganun. May mga bakas pa rito. Ang daming semen sa sahig ka. Diyos ko, binababoy nila si Alona. Mga hayop sila. Demonyo sila. Kaya pala hindi siya gumagaling. Bakit, Jamil? Eto, ginagamit nilang sedative nito. Para hindi gumaling si Alona. Kung ganun, tamang hinala ko. May kinalaman ang tiyahin ko sa lahat ng ito. Marahil tamang hinala mo. Isang tiyahin mo sa nambugaw kay Alona sa mga lalaki. Mukhang modus nila to ah. Jamil, kailangan mahanap natin si Alona. Hindi pwedeng manatili siyang nasa kamay ng mga hayop na yun. Hihingi ako ng tulong. Lulutasin natin ang kasong to sa lalong madaling panahon. Gardo, huwag kang mag-alala. Maililigtas natin si Alona. Please lang, Jamil. Iligtas niyo siya. Hindi ko mapatatawad ang sarili ko kapag tuluyang may nangyari sa kanya. Nanlumo si guard sa nangyari. Nagdasal na sana'y matagpuan nila ang dalaga. Samantala, sa isang masukal na rest house ni Mr. Ching, naroroon si Dayang at Adong. Inis na inis si Adong at hindi mapakali. Kasalanan ito ng kupal mong pamangkin. Kung hindi mo sana siya pinatuloy sa bahay natin, wala sana tayong problema ngayon, Dayang. Ano nang gagawin natin ngayon? Ano pa? Di magtago. Dahil sigurado ako yung damuhon na yon. Nagsumbong na yon sa pulis. At ngayon, pinaghahanap na tayo. May proteksyon naman tayo kay Mayor, hindi ba? Sa tingin mo ba, hahayaan ni Mayor na masangkot siya dito, ha? Mag-isip ka nga, Dayang. Ay kung gano'n, ano ang gagawin natin? Magtago nga ang kulit mo Anong gagawin natin kay Alona? Pagpipirahan. Kapag nakaipon tayo ng maraming pera at hindi na kinaya ng katawan ni Alona ang panggagahasa sa kanya,
di i-dispatcha na natin. Tapos lalayas na tayo sa lugar na to at magpapakalayo-layo na tayo. Ay, di sige. Yan na lang ang gawin natin. Ano nangyayari sa kanya? Bakit bigla siyang umuungol ang malakas? Abay, malay ko dyan. Bakit akong tinatanong mo? Puntahan mo na tingnan mo kung bakit umuungol. Ay, sige na nga. Ano kaya nangyayari sa babaeng to? Oh, ay, sus Maria Josep! Adong! Pumunta ka rito! Madali ka! Ano bang problema mo, Dayang? Bakit kailangan pa ako dyan? Pumunta ka muna rito! Bilisan mo kasi! Oo! Bakit ba kasi? Tingnan mo! Ang alin? Ang tiyan ni Alona! Anong nangyayari dyan? Ay, hindi ko rin alam. Baka yan ang dahilan kung bakit umuungol siya sa sakit. Punyemas. Baka side effect na yan ang gamot na itinuturok natin sa kanya. Ay, ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan pirahan natin siya habang hindi pa siya namamatay. Hindi makapaniwala si Adong at Dayang habang nakatingin sa maumbok na puso ni Alona. Tila ito isang 4 na buwan ng buntis sa umbok ng tiyan nito. Palagi rin itong umuungol na tila ba nasasaktan. Mga bagay na lalong nagbibigay ng alalahanin kay Dayang at Adong. Hindi dahil nag-aalala sila sa kalusugan ng babae, kundi nag-aalala lamang silang mamatay ito at hindi na nila mapakinabangan pa. Samantala, kinabukasan, maagang pumunta si Mayor sa rest house. Pagkakatiwalaan ba yung hilot na nakuha mo? Abay, oo naman. Binigyan ko na yan ng malaking halaga. Hindi na yan magsasalita. Sige na. Papasukin mo na sa silid upang matingnan si Alona. Sige. Aling Risa, halina po kayo sa loob. Hindi magandang pakiramdam ko rito. Narito na po tayo. Ayan po yung babaeng kailangan ninyong tingnan. Ay, sige. Susubukan kong tingnan ng babae. Bilisan nyo lang ho, Baka mamaya may customer na dumating. Mabagin. Bakit, Aling Risa? Buntis ang babaeng ito. Buntis? Sigurado ho ba kayo? Hindi pwedeng mabuntis yan. At ganyan kaagad kalaki ang tiyan niya.
Ay, di pwede mabuntis siya na Aling Risa. Hindi lamang 2 buwan ang ipinagbubuntis niya. Malapit na siyang magsilang. Ay, naku naman. Pinagloloko mo ako, matanda ka eh. Paano malapit ng mga anak? Eh, virgin niya nung unang ginalaw ni Adong at ni Mayor. Kakaiba ang babaeng ito. May kababalaghang nangyayari kung bakit mabilis ang kanyang pagbubuntis. Mag-iingat kayo. Ano man ang itinanim, yun din ang karmang aanihin. Hoy! Tumahimik ka na nga! Niloloko mo lang ako eh. Sayang lang ang perang ibinayad ko sa'yo. Palpak ka naman pala, matanda ka. Sa kabilugan ng buwan, doon niya isisilang ang kanyang anak. Mag-iingat kayo. May kakaiba sa pagbubuntis niya. Ay, tumigil na nga kayo. Umalis ka na nga. Wala ka naman pala maitutulong eh. Alis na! May kakaiba sa kanya. Hindi siya normal. Lalabas ang tunay niyang katauhan sa kabilugan ng buwan. Umalis ka na nga, sabi. O, ayan. Karagdagang pera. Ha? Itiko mo yung bibig mo. At huwag na huwag kang magsusumbong tungkol sa babaeng to. Maliwanag! Hindi naniwala si Dayang sa sinabi ng matandang albularya. Sa halip, patuloy pa rin ang kanilang walang hiyawan ni Adong. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong lumaki ang tiyan ni Alona. Adong, mukhang naniniwala na ako dun sa matandang manghihilot na yon. Nabuntis nga yung babaeng yan. Huwag kang mag-alala. Marami pa rin namang mga tao sa illegal site ang naayok sa mga buntis. Pwede nating ibenta doon ang hubad na katawan ni Alona. Ay, naku, ikaw talaga, Adong. Kaya naman sa'yo ko eh. Napakatalino mo. Marami na tayo na ipong pera gamit ang pambubugaw natin dyan. Kapag nanganak na siya, idedispatcha natin silang mag-ina. Sigurado naman ako, mamamatay na yan. Hindi na yung kakayanin pa ang panganganak. Oy, sige. Hintayin natin na magsilang na nga siya. Eh kung buntis nga yung babaeng yan. Ano nga palang sabi ng mga hilo sa'yo? Eh, ang sabi niya, posibleng manganak daw si Alona sa kabilugan ng buwan. 2 araw na lang. Mula ngayon ay tamang-tama. Dahil sabay na pupunta si Mayor at si Mr. Ching. Mukhang gustong subukan ang threesome. Ay, nako naman talaga, oo. Mael talaga ang mga yun, ano? Ganun talaga eh. Hayaan na natin. Malaking pera naman ang nakukuha natin. Ay, sabagay. Tama ka naman. Sige, bantayin mo si Alona. Aalis muna ako. Kailangan ko pang magpahangin. Ay, sige. Mag-iingat ka, ha? Mamaya may spatang ka ng mga pulis dyan. Ako lang bahala. Hindi nila ako mahuli. Ay, sige. Umalis si Adong at naiwan si Dayang. Sa bahay, lihim niyang pinagmamasdan si Alona. Minsan ay nakatatakot siyang tingnan. Napakalaki kasi ng tiyan nito. Nagsisilabasa na ang maliliit na ugan sa tiyan nito na para bang mga baging. Lumipas pa ang mga araw. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Wala si Adong na mga oras na yun. Tanging si Dayang lamang ang nasa rest house nang bigla niyang marinig ang malakas na sigaw ni Alona.
nangyayari? Bakit sumisigaw si Alona? Teka nga, pupuntahan ko siya. Walang yung babaeng to, oo. Ngayon pa talaga sumisigaw sa ganito? Kung kailan mag-isa ako? Oh, ay, Diyos ko! Maraming dugo ang nagkalat sa sahig! Ang tiyan ni Alona! Imbis na ngayon, hindi na malaki ang tiyan niya! Ay, teka, anong nangyari? Nanganak na ba siya? Ay, pero, nasaan ang sanggol? Ano yun? May naririnig akong mga iyak ng sanggol? Ay, bakit? Parang hindi nanggagaling sa isang sanggol lang. Anong nangyayari? Sa bandang yun, doon ko naririnig ang iyak. Ay, lalapitan ko. Si Alona, umuungol siya na parang nasasaktan. Oh, ay, patuloy pa rin sa pag-iyak ang mga sanggol. Narito na ako sa malapit. Dito nanggagaling ang iyak. Oh. Ay, Diyos mio! Bakit ganyan ang itsura nila? Nakatatakot! Huwag! Maawa ka sa akin! Huwag mo ko papatayin! Huwag! Umalpas ang napakalakas na sigaw ni Dayang mula sa loob ng kwartong kinaroroonan nila. Samantala, sa presinto naman ang bayan, naroroon ang isang matanda. Nais daw nitong sabihin sa mga pulis.
Dayang! Dayang, nasan ka ba? Paparating na sila, Mayor. Linisin mo na si Alona at mapapalaban na naman ang babaeng yan. Bakit ba walang sumasagot? Nasaan na ba ang babaeng yun? Teka nga, papasok ako sa kwarto. Dayang! Dayang, nasaan ka ba? Ano? Sino ka? Hoy bata! Sino ka at bakit ka narito? Bakit napakaraming dugo? Ang tiyan ni Alona! Maliliit na yung... Paano? Ikaw ang papa ko! Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit? Parang kang halimaw! Ang tamba nilang itim! Ang balat mo! Yakap ako! Bitiwan mo ko! Huwag mo ko yayakap! Halimaw ka! Ayaw mo sa akin! Anak mo ako! Hindi kita anak! Wala akong anak na halimaw! Anak niyo ako ng babaeng nakaiga! Ikaw ang papa ko! Bitiwan mo ko! Hindi! Anak siya na, Alona! Paano nangyari? Ang laki ng katawan niya at... bakit mukha siyang halimaw? Bitiwan mo ko! Hindi papatayin kita! Ayaw mo sa akin! Masama ka! Pinapay mo ang mama ko! Sinaktan mo siya! Mamamatay ka! Hindi! Ang mukha ka niya unti-unting bumubugat. Lumalabas ang matutulis sa pangil! Hindi! Halin niya ako! Patayin kita! Bawa ka sa akin! Nagsisisi ako ng lahat ng kasalanan ko! Patayin! Ang gagawin ko ang lahat na makakaya ka. Tawanan mo lang ako. Huwag mo umapatay ko sa kapabuhay. Hindi! Mamamatay ka! Kakainin kita! Ay, sarap ng dugo mo, Papa! Manamit-namit! Ako! Narito na ako! Narito ba si Mayor? Oh, mukhang wala si Mayor mas mabuti na una ko kay Alona. Nasasabik na ako sa babae na yun. Papasok na ako sa loob. Bukas naman ang pinto. Atog! Nasa ka pa? Tayang! Wala sumasakot. Papasok na lang ako sa kwarto ni Alona. Ano layali? Bakit malamit ako? Malamit ako sa pintuan. May nangyari ba? Bata! Ano kinakawa mo, bata, dito? Bakit di ako tinatawag na papa? Sino ka? Hindi ako papa mo. Nasaan sila, ano? Ikaw ang papa ko! Ang kapatid ko! Nakita niya ng papa niya kanina! Ano pinagsasabi mo? Bitiwan mo nga ako! Wag mo kaya yakapin! Alasan na amoy mo! Ikaw ang papa ko! Mahal kita, papa! Yayakap ako sa'yo ng pride! Bitiwan mo, sabi ko! Hindi kita anak! Ayaw mo sa akin! Katulad ka rin ng tatay ng kapatid ko! Hindi! Bakit malak iba mo ka mo? Bakit mukha mo? Anak mo kaya kang halimaw? Ano ibig sabihin nito? Papatayin kita, papa! Kakainin din kita! At iinamin ko yung dugo mo! Nauuhaw at gutom ako! Hindi! Bitiwan mo! Sinaktan mo, mama! Kaya ngayon, parurusahan namin kaya ng mga anak niyo! Bitiwan mo ka! Sinasakaman niya ako! Bitiwan niyo ko! Iinamin ko ang dugo mo, papa ko! Huli ko! Salagat huli ko! Hindi!
Ikunan ko! Tugo mo, Papa. Papa, kamusta ako? Adong? Narito na ba si Ching? Hindi mo ba lang sinabi sa akin? Adong? Walang yung bundat na yung chick na yun. Mukhang inunahan pa ako. Masiba talaga sa laman. Makapasok na nga. Teka, anong amoy yan? Bakit amoy malansa? Bata? Paano nagkaroon ng bata rito? Sino ka? Nasaan sila, Adong? Ikaw ang papa ko, hindi ba? Hoy, visit ka. Hindi kita anak. At kahit kailan, wala akong ibang anak maliban sa anak namin ng asawa ko. Ayaw mo ba sa akin? Ano ba? Layuan mo ko! Huwag kang haharang sa dinaraanan ko. Tabi dyan! Sabihin mo muna ay mahal mo ka. Ba't gago ka? Bakit ko naman sasabihin sa'yo mahal kita? Hindi nga kita kilala. Pero anak mo ka. Anak mo ka kay Mama Alona. Ano? Anak ka ni Alona? Imposible. Paano nagkaroon ako ng anak kay Alona? Hindi pwede. Umalis ka dito. Bitiwan mo ko. Galit ko sa'yo. Katulad ka rin ng ama ng mga kapatid ko. Ayaw nila sa kanila ng papa nila. Magpapahit ka sa ginawa mo sa mama ko! Ha? Babagin! Anong mukhang unti-unti nagbabagot? Nagiging isang halimaw! Hindi! Tatakbo ako sa sasakyan ko! Hindi ka makakataka sa akin, Papa! Tatama ko sa'yo! Layuan mo ako, halimaw! Lumayo ka sa akin! Bubuksan ko ang pinto ng kotse ko! Ano ba? Umandar ka! Umandar ka! Kailangan umandar ka! Nariyan na ka! Tatama ko sa'yo! Layuan mo ako, halimaw ka! Papa! Hintayin mo ako! Ayan! Mabuti naman na tumandar ka. Ngayon, papaandarin ko at papaharurutin ko ang takbo ng kotse ko. Ang halimaw! Lumundag siya sa may bubong ng sasakyan ko. At ngayon, nasa may bintana siya at nakasilip sa akin habang nakangiti. Hindi! Papa! Mahal kita! Tama ako! Layan mo ako! Hindi! Mababangga ako! May tama. Nakatusok na pangal sa tiyan. Papa! Dami niyang dugo lumalabas sa bungo mo! Iinimin ko dugo mo! Gutom na ako! Kung wala akong karapatang manawagan sa inyo ngayon, pero humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ko. Kulap-kulap ng papa ko! Kakainin ko pati puto mo! Bago pa man tuluyang makarating si Jamil, ang mga kasama nito sa rest house ay natagpuan nila si Mayor Villapuente. Wasak ang unang bahagi ng sasakyan nito. Patay na rin ang mayor na may nakatusok na bakal sa tiyan nito. Ngunit ang ipinagtataka ng mga pulis, bakit wakwak ang tiyan ni Mayor? Laslas din ang liig nito. Pagkarating nila sa rest house, doon nila natagpuan ang isang bangkay. Kinilala nila itong si Mr. Ching. At sa loob ng kabahayan, may narinig silang isang ungol. Kaagad nilang sinundan at nakita nila si Adong. Ngunit huli na dahil nalagutan na ito ng hininga.
Sinabi ko naman sa'yo, Gado. Hindi ka na dapat na sumama. Gusto ko masiguradong ligtas si Alona. Tulong! May limaw! Si Chang yun na. Chang Dayang! Gado, tulungan mo ako. Anong nangyari dito? Bakit sila namatay? May halimaw. Ang mga anak ni Alona. Halimaw sila. Ano? Nahihibang ka na ba, Chang? Nakadrugs ka ba? Alam kong makasalanan ako, Gado. Pero hindi ako nagsisinungaling. Totoong sinasabi ko. Ang panggagaasa nila, Mayor, Mr. Ching at Adong ay nagbunga at naging halimaw ang mga ito na siyang pumatay sa kanila. Hindi makapaniwala si Guard sa nalaman niya. Maging si Jamil. Ngunit ng mga panahon na yun, tila wala ng imposible. Nailigtas nila si Alona mula sa kinasasadlagan nitong impyerno. Dinala nito sa ospital, sumailalim sa counseling, samantalang si Dayang naman hinuli at kinasuhan ng patong-patong na kaso. Hindi na ito makalalaya pa. Samantala, lumipas pa ang mga araw. Tinulungan ni Aling Risa si Alona na gumaling mula sa pagiging aswang nito. Makatutulong sa iyo ang Bible study na to, Alona. Mula sa masasalimuot na nangyari sa iyo. Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ikaw ang naging sandalan ko sa mga pagkakataong nahihirapan akong hanapin ang tamang daan. Pabalik sa liwanag ng Diyos. Palagi naman ako nandito, Alona. Gagabayan at ipararamdam ko sa iyo na totoo ang pagmamahal ko. Mga kapatid, ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: storge love, family love. Sa pamilya unang ipinararanas ang pag-ibig sa mga bata. Pag hindi nila ito naramdaman sa pamilya, lalayo ang loob nito at mapapabarkada. Phileo or Pelea love, or tinatawag nating brotherly love. Hinahanap ng isang bata ang pagmamahal sa kaibigan na hindi niya naranasan sa kinagis ng pamilya. Kapag hindi niya ito nakuha sa love ng barkada, napapaaga ang pag-aasawa at inaakalang doon matatagpuan niya ang pag-ibig sa kabiyaka. Ang tawag naman doon ay opposite sex, na kung hindi nila matagpuan ang pag-ibig sa kabiyaka, ang panghuling pag-ibig na ating tatalakayin ay ang tinatawag na unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon, hindi tinitingnan ang anumang nakaraan mo. At ang mga komunidad na nag-aaral ng salita ng Diyos ang makapagpaparanas nito. Maraming salamat po, Panginoon. At iniahon niyo ko sa lusak na kinasadlakan ko. Kayo po ang itinuturing kong tunay na pag-ibig. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating dula para sa araw na ito. Naway inyo pong nagustuhan ang aming tampok na palabas ngayon. Muli, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong mga sulid kasyado hanggang naririyan kayo upang patuloy na sumuporta. Kami rin po
ay hindi titigil sa paghahatid ng mga makabuluhan at kapanapanabik na kwentong aswang. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.